Para sa ating mga balita, US magpapadala ng daan-daang sundalo at armas sa Israel laban sa Iran. Kim Jong-un ipinagmamalaki ang pinakamalakas daw nilang armas. Itinutok na sa US. Russia ipapasara ang YouTube pag hindi nakabayad ng multa. Isa na namang bagong puwersa ang ipapadala ng US sa Israel upang lalong palakasin ang depensa nito. Yan ang inihayag kahapon ng White House matapos ngang ipahayag ng Iran ang pagnanais nitong makaganti sa Israel. Kabilang sa mga ipapadala ng US sa Israel ay mga ballistic missile defense destroyers at long-range B-52 bomber aircraft. Magsisilbing warning anya ito sa napipintong pag-atake na gustong gawin ng Iran bilang paghihiganti sa ginawa ng Israel noong October 26. Ayon kay Pentagon spokesman Major General Pat Ryder, kung susubukan anyang atakihin ng Iran at ng mga kaalyado nito o ng mga proxies nito ang mga tauhan o interes ng Amerika sa rehiyon, gagawin ng Estados Unidos ang lahat ng kinakailangang hakbang upang ipagtanggol ang kanilang mga mamamayan. Ayon pa kay Ryder, nagpapakita daw ito ng kakayahan ng Estados Unidos na aksyonan ang depensa ng bansa sa buong mundo, pati na rin ang kakayahan nitong magpadala ng puwersa sa iba't ibang bahagi ng mundo sa loob lamang ng maikling panahon. Yan ay upang tugunan ang mga banta sa pambansang seguridad. Bagaman hindi sinabi ng Pentagon kung ilan espesipiko ang mga anti-ballistic missiles at aircraft bombers na ipapadala nito, inaasahan naman na darating ang mga bagong armas na ito sa mga susunod na buwan sa Israel. Yan ay ayon sa source ng mga balita. Matatandaan na nagbanta ang bansang Iran na tiyak na gaganti ito sa ginawa ng Israel at sisiguraduhin na magiging malupit at hindi mailalarawan ang ganting ito. Nagbanta din sila na posibleng idamay pati ang mga interes ng US sa Middle East kung gaganti na naman ang Israel. Bukod dito ay ipinagmalaki pa ng Iran na mayroon na daw silang kakayahan na makabuo ng isang sandatang nuklear na pwede nilang gamitin kung manganib na ang seguridad ng bansa. Ayon kay dating Foreign Minister Kamal Karazi ng Iran, ang Iran ay mayroon ng kakayahang gumawa ng sandatang nuklear. Tanging ang mga patakaran anya sa kanilang relihiyon ang pumipigil lamang sa kanila na buuin ito. Sa ibang balita, nagpalabas ng malinaw na mensahe ang bansang North Korea para sa mga bansa sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos. At ang mensaheng ito ay ipinadaan sa pamamagitan ng pagtetesting ng pinakabago at pinakamalaki nitong ICBM or Intercontinental Ballistic Missile. Nagbanta rin ang rehimen na lalo pa nitong palalakasin ang kanilang bansa, lalo na ang kanilang nuclear arsenal, at yan ay dahil sa patuloy anya na paggawa ng US at ng South Korea ng mapanganib na sitwasyon sa Korean Peninsula. Sa ilalim mismo ng pagmamasid ni Kim Jong-un, ipinalabas ng North Korea ang pinakamalaking rocket nito. Ito ang Hwasong-19 ICBM, ang pinakamalakas na missile sa buong mundo at kayang paabutin hanggang sa US mainland, ayon yan sa North Korea. Nagpapakitaan niya ito ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng North Korea pagdating sa paggawa ng missiles. Ang higanting missile ay pinalipad ng napakataas bago ito bumagsak sa layong 200 kilometro mula sa baybayin ng Hilagang Japan. Ang laki at lawak nito ay nagpapakita daw ng seryosong banta na hatid ng nuclear project sa North Korea na gumagamit pa ng solid fuel technology na lalo pang nagpapabili sa pagsalpok nito sa target. What's more important than just range is the weight of the warhead that can be transported. The missile's front section, which can carry a nuclear warhead, can now hold a heavier payload. This means it's not only capable of reaching further distances, but also of carrying a heavier load. Bukod pa rito ay hindi matatawarang bigat ng warhead ang kayang dalhin nito. Binuo nila ang missile na ito dahil sa paniniwalang may masamang binabalak daw sa kanilang bansa ang alyansa ng US at ng South Korea. Mabilis namang kinondena ng US, Japan at South Korea ang ginawa ng North Korea at sinabing ang mga ganitong hakbang ay isang uri ng paghihikayat na magkaroon ng gulo. Kasama na dito ang pagpapadala ni Kim Jong-un ng mga karagdagang sundalo at nasa 1,000 ballistic missile sa Russia. Naniniwala ang magkaalyadong bansa
na ang mga hakbang ng North Korea nitong mga nakaraang araw ay lalo pang humihila sa buong mundo tungo sa mas malaking digmaang pangdaigdig. The fervent military build-up and war provocations by the United States and South Korea, driven by the delusion of deterring non-existent threats, have transformed the US-South Korea alliance into a nuclear-based alliance. This behavior poses a constant risk of disrupting the balance of power on the Korean Peninsula. Sa iba pang balita, Russia pinagmulta ang Google ng halagang hindi kayang bayaran kahit pagsamasamahin pa ang pera ng buong mundo. Well, Russia is seeking an unfathomable sum of money from Google. Kamakailan ay inaprobahan ng korte sa Russia ang kaso na pagmultahin ang kumpanyang Google ng perang nagkakahalaga ng 2 decillion rubles. Yan ay number 2 na may kasunod na 36 na zero. Yan ay dahil sa pagpigil ng Google na ipalabas sa YouTube ang mga balita sa Russian state media. Kung i-convert sa dolyar ang halagang ito, magkakahalaga ito ng nasa 24 decillion dollars. Perang hindi kayang i-produce ng Google kahit pasakupin nito ang buong kalawakan. Sa ngayon, ang Google ay mayroon lamang kabuang yaman na 2 trilyong dolyar. Kung pagsasama-samahin naman ang buong yaman ng mundo, mayroon lang itong nasa 477 trillion dollars. Kulang na kulang para bayaran ang multang ipinataw ng Russia sa Google. Ayon pa sa source, ang multang ito ay pwedeng lumobo pa dahil sa interes. Inaakusahan ng bansang Russia ang Google na pinigil daw nito ang pagpapalabas sa YouTube ng mga content mula sa 17 Russian media outlets gaya ng Sputnik at RT. Mga content na nagsimula noong 2020 hanggang sa panahon na nagaganap ang giyera kontra Ukraine. Ang nasabing pagpigil ng Google na ipalabas ang mga content mula sa Russia ay kaugnay pa rin ng pag-pull out ng mga Western companies ng kanilang mga negosyo mula sa Russia. Gayon din ang lalo pang humihigpit na restrictions ng pakikipagkalakalan sa Russia. Maliban dito ay pinagbawalan na rin ang pag-ere ng Russian media sa buong kontinente ng Europa. Bagaman hindi pa lubos na banned ang Google sa Russia, sinasabing bangkarote na rin ang negosyo nito doon. Karamihan ng mga negosyo ng Google doon ay sarado na. Bagaman ganito kalaki ang ipinataw na multa ng gobyerno ng Russia sa Google, sinabi naman ni Russian Press Secretary Dmitry Peskov na ang naturang halaga ay hindi literal. Ito ay simbolikong pagtawag lamang sa atensyon ng Google na hayaan nitong ipalabas sa YouTube ang mga ipinagbabawal na content ng Russia ayon na rin sa utos ng korte doon. Ayon kay Peskov, kahit siya ay hindi niya alam kung papaanong bigkasin ang numerong ito. Pero higit sa lahat ay naglalaman daw ito anya ng simbolismo. Ang multang ito ay nagpapahiwatig ng kanilang mga hinaing laban sa Google. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Google tungkol sa multang ito. Matatandaan na umabot na sa halos 3,000 Russian content kabilang na ang kanilang mga celebrity na sumusuporta sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine ang hindi na ipinapalabas sa YouTube ngayon. Kaugnay nito, nag-utos din ang media regulator sa Russia na Roskomnadzor na alisin din ang mga content na inilabas ng Ukraine para patas, pero hindi ito pinakinggan ng Google. Dahilan ito upang magpataw din ang Roskomnadzor ng kaukulang multa laban sa Google. Bagaman may mainit na issue ang Google sa Russia, patuloy pa rin namang naa-access ang YouTube sa bansang yon. Ngunit may mga ulat na unti-unti na rin bumabagal ang YouTube sa Russia at may pagkakataon na hindi pa naglo-load ang mga videos. Ayon sa Google, ito'y dulot umano ng ban na ipinataw ng Russia laban sa kanila. Pero sabi naman ng Russia, Google daw ang may kagagawan nito.